Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang palitan ng maanghang na salita sa pagitan ni Senator Amy Marcos at Senator Chis Escudero. Kalakip nito yung ginagawang Senate hearing sa pag-aresto kay PRRD. Yun nga, na-cite in contempt na yung Ambassador Lacanilaw, biglang pinalabas ni Senator Escudero. So, umangal si Senator Amy na ano daw yun, wala daw sa rules ng Senado yung ano pa ng show cause order. Wala daw yun, sabi ni Senator Amy. Sabi naman ni Senator Escudero na due process lang sinusunod niya. Kaya pinalabas kaagad yung Ambassador Lacanilaw na pinakulong ni na Senator Amy. At yun na, nagbatuhan na sila ng salita. Sabi ni Senator Escudero na huwag gamitin ang Senado para sa inyong personal na interes, pangangampanya. Ako, sumagot naman si Senator Amy. Ito yung exact na sagot niya. Yung ginagamit para sa politika, yung hearing. Nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya ang ambisyoso. Tinawag niyang ambisyoso ang Senate President. Ako nga yung nakalimutan na mangampanya na. Agree ako. Instead na mangampanya si Senator Amy, diyan na siya, nagtutok na siya sa Senate investigation. And to me, I salute her for that. Maraming nagsasabi na wala na daw silbi yung Senate investigation. To me, may silbi. Nalalaman natin yung mga detalye na nakakarimarim na mga sisinungaling ng mga government officials, yung ginawa nilang kidnapping, aresto kay PRRD. Okay. So, ambisyoso. Ano yung pagka-ambisyoso? I think 2016 ba yun? Kumandidato si Senator Escudero, Vice President, kaya lang natalo. Correct me if I'm wrong. Kumandidato na yan na Vice President. So kung nagkandidato siyang Vice President, baka yung patama ni Senator Remy, baka gusto niyang magpresidente. Ano, sa tingin nyo? May pag-asa bang manalong presidente si Senator Escudero by 2028? Meron bang puruhan na kakandidato rin? Kasi ambisyoso Okay, so ito. Meron pang pahayag ni Senator Remy, malakas daw. Sobrang malakas daw si Senator Escudero sa Malacanang. Parang ganon. Ito, malakas. Pakinggan natin Palaban itong Senator Remy. Chis, noon pa ayaw talaga pirmahan. Yung unang hearing, 2 sampinang hinihingi ko. Yes. Pirmahan sana niya dahil hindi sumisipot. Yung ikalawang hearing, nakita naman ng lahat. Walang sumipot ni isa. Sangkatutak ang aking sampina. Hindi rin pinirmahan. Tapos nakiusap siya sa Malacanang. Biglang pinagbigyan kami ng 10 witnesses. Pumayag na ako sa 10 witnesses. At least matuloy lang. Tapos pinalkan din yung date. Pumayag na rin ako. Matuloy lang. Pinagbibigyan ko ng pinagbibigyan. Pero labis naman yung pinalaya, yung na-detain, hahayaan naman pumunta sa libing. Wala namang problema yun. Contempt kasi is an option given to the committee. Tapos pipirma yung Senate President. Hindi ko naman inida yung contempt order. Pinakita ko lamang nung tinatanong na kung bakit pinalaya. Yung pala, hindi pa niya nakikita yung contempt order pinalaya na niya kaagad. Iba na ang malaka. Si SP Chis nung pa ayaw talaga Iba na ang malakas. So, kanino malakas si Senator Escudero? Ano sa tingin nyo? Malakas sa powers that be? Pinalaya kagad Anyway, nasa atin na ang pagpasya niyan. Tayo ang mag-judge sa kanila kung sino sa kanilang dalawa ang gumagawa ng tama, sino sa kanilang gumagawa ng mali. Okay, magbasa lang ako sa mga comments. Okay. Castillo Nelly. Senator Amy,
Huwag kang papayag, tuluyan mo nang mawalang mayan. Sila ang tsotso sa kapatid mo. Sinasamantala nila dahil ngagba ang kapatid mo. Alfredo Melendez. Hindi na dapat iboto si Cheese Balimbing. Okay, may narinig akong usap-usapan, mga kaibigan ko, kamag-anak. Sabi nila, wala na yan si Cheese Escudero, hindi na yan mananalo sa susunod na eleksyon. So, swerte siya, nanalo siya noong 2022, kaya may termino pa siya sa 20th Congress. But after 20th Congress, tignan natin. Magpre-presidente si BP Inday ngayong 2028. Tignan natin kung saan mapupunta itong mga Okay, Jess Martinez. Buang nani si Cheese, klaro, nakayo tua sa pikas siya. Naguba kredibilidad sa Senate Committee, ayaw na ninyo ibotar aron mailisan nani kasi trapo iyan. Bahay. Titos Mirabueno. Si Cheese dapat ang i-contempt. He subordinates the stupidity of the resource person. Alejandro Evangelista. Hindi rin dapat si Cheese as Senate President. Tanggalin nyo na yan. Di siya karapat-dapat. Edgar Hailo. Halatado kasi galawan nyo, congressman at senador. Tataas uli ranggo niyan si Cheese katulad ni Torre. Magiging senior president na yan. Okay, Sante Bea. We will support you, ma'am. Amy, solusyon. Take care po and God bless. Okay? So, ako, to be honest, dati alanganin ako kay Senator Amy. But ito, yung sinimulan niyang Senate hearing, bumalik yung tiwala at respeto ko sa kanya, lalo na nung personal siyang inendorso ni BP Inday Sara. So, maraming mga DDS na galit kay Senator Amy, okay lang yun. Kung ayaw nyo siyang iboto, okay lang. Basta ko, bilang respeto kay PRRD, BP Sara, yung pag-endorse kay Senator Amy, may basbas si PRRD. May complete tiwala ako kay PRRD at kay BP Sara. Kaya iboboto ko, ikakampanya ko si Senator Amy sa Mayo. Okay,